lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Maraming Ay, salamat po. Ayan. Kung bago natin dakuan yung mga medyo mas mabibigat na issue, dito muna tayo sa lighter and pampagood vibes na balita dahil sa unang tanggap niyo ng sahod bilang kongresista ay binigyan ng parte yung iba pong mga grupo po ng manggagawa, lider ng grupo ng manggagawa dito po sa ating bansa, Congressman Ellie? Opo, tama ho yun. Alam niyo kasi Bombo Justin, nung tayo ay nangangampanya, binanggit natin na ako ho ay sa sahod lang. O, kukuha ako ng sahod na minimum wage mula doon sa aking congressional salary. Mm. Ito po kasi ay commitment natin. Alam niyo po kasi bago tayo pumasok sa kongreso at hanggang ngayon naman ay ako po ay manggagawa. At alam ko po ang buhay ng isang manggagawa. Kaya nga po bilang bahagi ng commitment natin, pagpasok sa Kongreso, sabi ko, dineklara ko, minimum wage lang ang kukunin ko. Nang sa gayon, maipakita ko sa mamamayan na una, totoo tayo doon sa ating sinabi noong kampanyahan. Pangalawa, mapatunayan sa lahat na po pwede naman pala na maglingkod sa ating mga kamanggagawa, sa mga mamamayan at ordinaryong Pilipino, na hindi naman kinakailangan na magpayaman. Alam niyo po kasi, ang tingin kasi ng maraming tao sa mga congressman, sa mga politiko, pumapasok sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan Mm. para sa sariling ganansya. So ito pong pagkuha ng minimum wage ay it is a symbolic act of solidarity with our workers. Kasi paano nga naman malalaman ng mga congressman o ng mga lingkod bayan yung kalagayan ng mga minimum wage earners kung kami mismo hindi tumatanggap o kumukuha ng minimum wage. So, at pangatlo, this is part of our continuing commitment para sa transparency and accountability. So, this is not, gaya ng binanggit ko, Bombo Justin, hindi lang to PR o gimmick, kundi it is a commitment, an ongoing commitment from the first day that we have been elected to the office and up to the last day na tayo ay nandito sa opisina. We will stay true. After all, Bombo Justin, sino ba naglagay sa atin sa pwesto? Di ba, mga manggagawat, ordinaryong Pilipino? So it is only just and it is only right to give back sa ating mga kamanggagawa at ipakita yung ating commitment sa transparency and accountability. Yes po. Kung Ellie, if you don't mind, magkano ba ang sinasahod ng mga kongresista? Siyempre, for the benefit din, nakaalaman po ng ating mga listeners and viewers na siyempre karapatan ding malaman kung Opo. magkano nga yung sinasahod. Dahil ako, katulad din po ng sabi nyo, sino ba yung naglukluk sa inyo sa pesto? Tama Congressman po. Ellie? Opo, salary grade 31 po ang congressman. Kasama na po dyan sa SG 31 yung mga department secretaries. So kung titignan natin doon sa salary standardization law, yung SG 31, nasa around 300,000 pesos yan. Ngayon, bawasan mo ng mga taxes, pumapatak ng nasa 214,000 pesos ang sahod ng isang congressman. Makikita naman din ho yan, merong table ng salary standardization law sa internet, sa Google. Pwede rin po ma-check ng ating mga kababayan yan. So kung i-divide po yan, yung sahod ng congressman, accordingly, NCR rate, you just divide it. Binigay ko kasi yung sahod ko, Bombo Justin, sa 13 na full-time labor organizers at lahat kami ay tumatanggap ng minimum wage. So, NCR rate times 22, so 15,000 kada isa, times 13, yun po ang sinahod ko sa isang buwan. So, magkano yung first sahod mo sa first salary mo bilang congressman na Congressman Ellie? Ano po yan, Bombo Justin? So, magkano yung unang sahod mo na natanggap after nung pagdi-divide? Oo, yun nga, SG 31. So, 200, less taxes, nasa 214,000 yun. SG 31, Bombo Justin. Okay po. Congressman Ellie, medyo may iba tayo ng konti ng usapin. Okay. Yes po. Unahin natin, syempre, muna, yung mga update sa mga panukalang batas, lalong-lalo na sa pagmumonitor nyo sa mga sinasagawang sesyon sa Kongreso, kapag ang pag-usapan, doon pa rin po sa wage hike ng ating mga manggagawa. Siyempre, unahin natin yan kasi marami pong interesado po dyan, Congressman.
Opo, ngayong 20th Congress, ikinagagalak ko po na ibalita sa lahat na mahigit 20 na legislators ang nagtutulak ng dagdag sahod 200 piso sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Ito po ay pinangungunahan definitely ni TUCP Party List and Deputy Speaker Raymond Mendoza at si Congressman Jolo Revilla na chairperson of the Committee on Labor and Employment. Ang inyong pong lingkod ay co-author sa House Bill number 88 na itinutulak ni Deputy Speaker Raymond Mendoza ng TUCP Party List. We are expecting po na magiging mabilis at mapapadali ang laban natin sa 200 pesos legislated wage increase dahil ito po ay pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa noong nakaraang Kongreso, noong 19th Congress. And there is a section in the House Rules, Section 48 in particular, na isinasaad na lahat ng mga panukalang batas na pumasa sa ikatlo at huling pagbasa pero hindi naging ganap na batas ay maaaring mapabilis yung proseso ng pagdinig. So we will invoke and we will talk with the House leadership na ma-include itong legislated wage increase doon sa mga favorable bills para mabilis na umusad sa 20th Congress. At tingin ko naman ho ay wala namang congressman o mambabatas na tututol dito sa usapin ng pagtataas ng sahod. After all, kailangan na ito ng mga manggagawa, lalong-lalo na ng mga minimum wage earners natin. At alam niyo naman, Bombo Justin, papalapit ang 2028 elections, ayaw naman hong alalahanin ng mga manggagawa na merong mga congressman, merong mga mambabatas na tututol dito sa pagtataas ng sahod. At lahat po ng mga final naman natin na panukalang batas patungkol sa mga manggagawa gaya ng resignation pay, napag-usapan natin to before, Bombo Justin, if you can remember, resignation pay, sick leave, vacation leave at iba pa na mga panukala natin, lahat po ay pumasa na sa unang pagbasa at na-refer na sa appropriate committees. So we look forward to working with the Committee on Labor and Employment at syempre nag-aano pa rin tayo na nakikipag-usap at nakikipagkaibigan tayo sa mga legislators natin para suportahan itong mga bills natin patungkol sa mga manggagawa. Ayan. Congressman Ellie, isa po sa mga usapin po ngayon dito po sa ating bansang Pilipinas ay ito pong usapin pa rin ng online gambling na kung saan kayo po init po ninyo na dapat maparusahan na ito pong mga public relations, mga PR, advertising agencies. Gayon din, ito pong mga artista na patuloy po na magpo-promote ng online gambling dito po sa ating bansa, Congressman. Opo, alam nyo, very positive and we welcome the pronouncement of the Bangko Sentral ng Pilipinas that all e-wallets must delink o tanggalin sa kanilang platforms yung mga online gambling. Actually, today yan, Bombo Justin Makikita natin kasi di ba 48 hours after the hearing sa Senate, nangako ang Bangko Sentral na tatanggalin sa mga e-wallet. So we will see kung talagang matatanggal yan. It's a very welcome development kasi matagal na natin panawagan. Tanggalin sa lahat ng e-wallet yan dahil na ginagawa niyang super accessible yung mga online sugal sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. At ano na yan epidemya na yan dito sa ating bansa. Napakalaking problema na yan. Ngayon, ang binabanggit natin, hindi sapat na tanggalin lang sa mga e-wallets. Ang dapat na gawin, parusahan o i-penalize, patawan ng penalty, yung mga walang hiyang mga artista na nagpo-promote ng online sugal. At yung mga PR and ad agency na nagpo-promote din. Alam nyo kasi, Bombo Justin, yung mga malalaking billboard na merong muka ng mga artista, they have the power to influence and shape minds. Yan yung hindi naiintindihan ng mga artista. Totoo na personal na choice kung ikaw ay magsusugal o hindi.
Pero kapag ikaw ay nakakita ng artista na parang nagpo-promote, ay harmless naman pala yan, okay naman pala magsugal. Kasi itong artistang to, pinopromote yung sugal. Kita nyo yung power kung papaano nasi-shape yung ating isipan dahil nakita natin yung isang influencer, yung isang artista o yung isang yung isang media personality nagpo-promote ng sugal. So ang panawagan natin, i-penalize yan, batawan ng penalty yung PR ad agency, pati na rin yung mga artista na walang hiyang nagpo-promote ng online sugal. Bakit ko po sinasabi, Bombo Justin, na walang hiyang nagpo-promote ng online sugal? Kasi hindi nila nare-realize yung social cost ng ginagawa nila. Babanggitin nila, trabaho lang yan, kailangan namin kumita. Hindi yun ang point. Kumikita nga kayo at the expense of what? At the expense of the lives of many families, at the expense of the lives of Filipino workers, at the expense of the next generation. So ang labas nito, mas mahalaga ang kita kaysa sa kinabukasan ng mga bata, ng pamilya na nasisira dahil sa pagkalulong sa online sugal. And Bombo Justin, alam nyo, etong mga artista na to, tsaka mga influencer, mga social media personalities and media personalities, if they wanted to, pwede naman nila na i-disassociate yung kanilang sarili mula sa pagsusugal. Ang problema, Bombo Justin, ang daming mga artista, parang hindi tinatablan, parang hindi nahihiya eh. Yeah? Ang dami nilang mga advertisement, ang lalaki ng billboard nila sa EDSA, tsaka sa iba't ibang mga lugar. Pero hindi sila nahihiya. Sabi nga ng Pangulo, di ba, Bombo Justin, mahiya naman kayo, tablan naman kayo ng hiya. I-disassociate nyo na yung inyong mga sarili dito sa online gambling. And as for the House of Representatives, Bombo Justin, napakaraming bills and resolutions filed para i-address itong paglaganap ng online sugal. May nahati kasi sa dalawa eh. Merong total ban at meron ding regulation. So sa House of Representatives, ang sense ay maraming mga legislators na pabor na totally iban na yan ang online sugal sa lahat ng platforms, across all platforms, at kung hindi man posible na i-total ban, ay i-regulate. Very strict regulation. Ako po ay open sa parehas. Open po ako sa total ban. At kung hindi man ma-ban tuluyan, ay regulation po tayo. That is why I have co-authored doon sa isang bill filed naman by Akbayan Party List na i-regulate yung Contra Isugal Bill. So, one of the co-authors po tayo dyan, Bombo Justin. Doon po sa regulation nais po ninyo na mangyari na kayo po ay co-author, ano po yung mga regulasyon na dapat po maipatupad kung sakali, kaugnay dito po sa online gambling congressman? Nabanggit ko na kanina, number 1, tanggalin sa lahat ng e-wallets. Hindi dapat maka-access ng online sugal through the e-wallets kasi meron yan sa GCash. Pag binuksan nyo yung GCash, nandoon lahat ng ma-access nyo yung online sugal. So dapat tanggalin yan, ipagbawal yan sa mga e-wallets. Pangalawa, pagdating sa advertisement, Bombo Justin, dapat magkaroon ng very strict, napakahigpit na regulasyon pagdating sa advertisement. Ipagbawal nga yan yung billboards, yung mga artista, yung mga social media personalities, yung mga influencer, ipagbawal yan na gawin yung public promotion of online gambling. Pangatlo, yung lahat ng mga online gambling sites ay, lalo na yung mga illegal, ay dapat masawata. Magkaroon ng heavy penalties. Hindi dapat pagbigyan itong mga online gambling sites, especially the illegal, na further mag-proliferate at i-monitor lahat ng mga, kasi accessible yan, so Bombo Justin, sa social media platforms Yeah. Ang dali-dali niyan, gumagamit yan ng mga influencer. So dapat may heavy penalties at talagang i-implement itong mga penalties na to nang sa gayon matakot lahat ng mga nag-ooperate ng mga illegal na gambling sites. Tapos sunod diyan, Bombo Justin, dapat may self-ban na tinatawag
Yung PAGCOR as a regulator, dapat mas maging decisive dito. Hindi nga dapat nagpo-promote ang PAGCOR, Bombo Justin ng online sugal Kasi regulator ang PAGCOR. Ang problema, mismong yung head of PAGCOR, parang hinahayaan lang na mamayagpag itong online sugal. So these are just some of the reforms that we want through this kontra e-sugal bill. Pero Bombo Justin, kung ako tatanungin mo, mas gusto ko na total ban diyan sa online sugal. Kasi nga yung social cost compared to the revenues that will be generated dito sa online sugal napakataas. Hindi matutumbasan ng kahit anong revenues yung buhay na nawala, yung kinabukasan ng mga anak, mga kabataan na nasisira dahil yung kanilang pamilya ay nagkawatak-watak dahil nalulong yung kanilang nanay, yung kanilang tatay sa pagsusugal. So the social cost is too high compared to the revenues that will be generated if we're going to regulate. But then again, if total ban is impossible or it wouldn't happen, we are open sa regulation. And yung mga nabanggit ko, some of the regulation na ipinupush natin, Bombo Justin. Ayan, meron pong sesyon na Congressman Ellie na para hindi ma-access o kaya naman na hindi magiging madali dito po, especially sa mga kabataan no, na malulung po sa mga online gambling, taasan yung taya dito po sa mga online gambling na yan. Sa halip na, kunwari, 100 pesos, pwede siyang tumaya, gawing 1,000 po. Nakikita nyo ba na maging magandang solusyon ito para kahit pa paano somehow mabawasan yung mga nalululong po sa online gambling, Congressman? Tama ho yun, Bombo Justin. Kung po pwedeng taasan yung pinakamataas na posible. Kasi nga sa casino, di ba yung mga traditional casino at mga gambling sites, meron yung yung regulasyon nandiyan Tapos nakadesenyo talaga para hindi madaling ma-access ng mga tao. Yung problema nga dito sa online gambling sites, talagang very accessible at the tip of your fingers. Pwede kang maka-access. So part yan, taasan yung betting, yung minimum na pagbet, tanggalin nga actually doon sa mga e-wallets at tiyakin na hindi magta-transfer from one platform to another platform. So kaya kailangan natin, alam nyo, susundan ko lang yung binanggit ng DICT, Bombo Justin, no? Kasi tinanong, di ba, ng mga senador, kapag ginusto ba natin, halimbawa, na tanggalin yan online, yung access online, kakayanin ba? The answer of DICT is a categorical yes. Diba? So if the Department of Information and Communications Technology, the DICT has said na po pwede yan, dapat pagtulong-tulungan na natin sa gobyerno, lahat ng ahensya ng gobyerno and all government instrumentalities and agencies must come together. A whole of nation and whole of government approach is needed to curb this epidemic na talagang sumisira sa ating bansa. So, pagtataas ng BEP, very strict regulation to the point, Bombo Justin, na hindi na siya magiging accessible. Okay po sa amin yan, Bombo Justin. Yes po. Congressman, ibang usapin po muli tayo. Okay po. Usapin Sige na lang po. mainit-init pa rin na flood control projects. Dahil meron po yung mga suggestion na dahil sa mga natuklasan, imbis na ang Opo. magsagawa ng investigation dito sa mga nasasangkot, mga kongresista, bakit daw hindi bumuo ng special investigating body na tututok dito? Kasi sabi nga nila, alangan naman na ang mag-iimbestiga ay yung possible na syempre maka-apekto dito po sa investigasyon, lalong-lalo na may mga official po tayo ngayon na nababanggit po yung mga pangalan na nauugnay doon po sa mga contractors na nakatanggap po ng malaking o maraming mga proyekto from the DPWH po. Ito pong mga flood control project sa ating bansa, Congressman. Opo, totoo po yan, Bombo Justin. Una, tama po, we support yung pagkakaroon ng independent body. I somehow agree with the statement of Majority Leader Representative Sandro Marcos na mahirap nga naman kung kami mag-iimbestiga sa aming sarili, sa bakuran namin, ang mga sangkot, sinasabi na sa bakuran namin. Pero alam mo, Bombo Justin, ito, kung seryoso talaga si PBBM, si Pangulong Marcos, na panagutin itong mga kontraktor, pangalawa, yung mga politiko na sangkot o kasabwat nitong mga kontraktor na to, alam nyo, even without the House of Representatives, he can do it Kaya niyang gawin yan
After all, he is the president. He has the entire instruments and power of the government sa kanyang kamay. Alam mo nga, Bombo Justin, pag may gusto, meron nga silang pinahuli, di ba? Pinadala sa ICC kapag ginusto, di ba? Ang punto natin dito, kung gusto ng gobyerno, especially ni Pangulong Bongbong Marcos, na may mapanagot dito, kaya niyang gawin. Kaya niyang immobilize yung mga ahensya ng gobyerno para talaga ma-pinpoint, una, yung mga kontraktor na sangkot sa mga palpak na flood control project, at pangalawa, yung mga politiko na nasa likod nitong mga kontraktor na ito. Alam mo kasi, Bombo Justin, one thing, pinangalanan niya na yung mga companies. Magandang bagay yun. Pero kumbaga sa assignment, ano yan, incomplete yan, kulang na kulang yan. Kasi pinangalanan mo nga, o ano ngayon kung pinangalanan mo, ano ngayon kung sinabi mo ito yung mga kontraktor, meron pang website, o ano ngayon kung merong website. Ang gusto ng taong bayan ay may mapanagot, merong makulong, merong mabigyan ng hustisya kasi ang pinag-uusapan natin dito, buhay, kabuhayan na apektado, kada na lang may bagyo, kada na lang dumadating yung season ng tag-ulan, apektado yung mga mamamayan at ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na yung mga manggagawa. Ang hirap naman kung puro tayo PR, kung puro tayo, halimbawa, mag-i-inspect. Walang mali doon, Bombo Justin, maganda yun. Mag-i-inspect, pupuntahan yung mga flood control project. Pero kung hanggang PR lang, kung hanggang pagpapangalan lang, walang malaking yun. Kumbaga, walang mararating yun. Sabi nga ng Pangulo, di ba, dapat walang santuhin. Kapatid, kaibigan, kabaro niya, Mr. President, very good. We support what you said. Ngayon, ang gawin niyo po, follow through. May sampulan ho kayo. Kahit pa po kaibigan, kabaro ninyo yan, o kakilala niyo yan, kung ang information po ay vetted at talagang nakumpirma ninyo, dapat po prosecute, investigahan, immobilize nyo na po lahat ng ahensya ng gobyerno para mapanagot, maimbestigahan at mapakulong yung mga siraulo na mga politiko na yan, yung mga kontraktor na yan, na talagang ang ginagawa ay nakawan ang ating mamamayang Pilipino. So Mr. President, wag po sana PR lang. Wag po sana na bisibisita, pangapangalan, dapat ho panagutin nyo na. So inaantay po namin yan, Mr. President. Sampulan nyo na po, pinangalanan nyo na, maganda po na nakinig kayo sa mamamayan, sa amin po na nagsasabi, pangalanan nyo na yan, ngayon po ang susunod nating gawin. Sampulan nyo na po, Mr. President, pagulungin nyo na ang ulo ng dapat pagulungin ng ulo, Mr. President. Hindi po biro ang pondo ng bayan na nawawala at kinukurakot dito sa mga palpak na flood control projects. Bombo Justin. Okay po. Congressman, siguro any message? May mga nais pa po kayong ipaabot sa ating mga listeners and viewers na umaantabay sa atin sa araw po na ito? Go ahead po, sir. Dalawang bagay po, Bombo Justin. Una, sa patungkol po dito sa online gambling. Mga kababayan, mga kamanggagawa natin, lalo na po dyan sa Dagupan, alam ko po na napakahirap ng buhay at madalas po napipilitan tayo na kumapit sa patalim, kaya po tayo ay nalululong sa pagsusugal. Pero hindi po sagot ang pagsusugal sa ating mga problema. Madadagdagan lang po ang ating problema kapag tayo po ay nagsugal. So makakaasa po kayo na ang House of Representatives ay gagawin ang kanyang lahat ng makakaya para mapigil po ang pagsusugal. Patungkol naman po sa flood control projects, asahan po ninyo na ang inyong lingkod ay magbabantay, magsusuri, pero may panawagan po tayo kay Mr. President. Sampulan nyo na po lahat ng sangkot dito sa flood control project. Yun lang po, maraming salamat po Bombo Justin at sa lahat po ng inyong tagapakinig.